Magandang araw na muli mga boss. Nasa biyahe ako nang biglang namatay itong makina ng motor ko. Mabuti na lang nangyari ito. Patatapos ko lang mag-service at pauwi na ako ng bahay. Ganun pa man, wala tayong magagawa. Part talaga ng mga motorista yan Nangyayari yan, hindi maiiwasan. Ang naging diagnose ko dito mga boss is yung stator niya. Dahil nga sa last February lang nagpalit ako dito ng ignition coil at ng spark plug at CDI. Kaya alam ko na agad kung ano pang gagalingan nito dahil nga sa walang lumabas na kuryente. Ito na yun, yung stator. Ito pa kasi ang hindi ko napalitan. Siguro umabot na ito ng mga 2 taon mahigit. Bali yung binili ko ditong parts galing na lang ito ng Lazada. Kaya expected ko na yan. Hindi naman talaga tatagal ng ganun katagal yan Kaya nga every time na tumatakbo ako, kompleto na ako sa dala kong pyesa. Bali ito na lang ang natitira kong bago, itong stator. Tapos yung iba na okay pa or gumagana pa, ay ginagawa ko na lang pang reserva ko. At dahil natanggal ko na yung ibang nakaharang dito sa stator cover, at nakita nyo naman may basahan akong hawak Grabe init mga boss Mas kinakaya ko pa nga minsan yung init ng makina ng sasakyan kaysa sa makina ng motor Kaya ko lang naman hindi na pinapalamig ito dahil medyo malayo pa ako sa uuwian ko. Kung makikita nyo mga boss, yung binunot ko, socket wire yan ng stator. Yan, natanggal ko na itong stator cover. Nandiyan sa loob yung stator niya. Ayan yung stator. Kung makikita nyo mga boss, meron yan 2 bolt na number 8 dito sa stator niya. Ayun yung nasa gitna. Pero unahin ko muna dyan itong nasa gilid niya. Yung pinaka-guide ng wire. Tatanggalin ko yan mga boss. Ayan. Tapos dito naman sa stator, yan yung 2 bolt na number 8. Tatanggalin ko rin yan gamit itong socket wrench ko na number 8. Pag naluwagan mo na yung 2 bolt mga boss, pwede mo nang tanggalin yan ng kamay mo. O diba? Ganun lang sa kadali. Tapos gamit ka ng basahan, iangat mo na itong stator mo. Medyo igilid mo lang siya ng kaunti kasi meron ka panluluwagan dyan mga boss dito sa may gilid niya. Ayan Bali meron ka pang tatanggalin dyan na 3 bolt na number 8. Para matanggal mo ng tuluyan itong stator mo dito sa cover niya. Yan mga boss, tanggal ko na yung natitirang bolt dito sa stator niya. Kaya pwede ko na siya ngayon iangat para palitan. Siyempre naman bago ko ilalagay itong bagong stator ko, lilinisan ko muna itong cover niya. At dahil nga sa malinis na mga boss, ito na yung bagong stator. Sa paglagay naman ng bagong stator mga boss, same procedure lang naman. Wala naman kayong dapat baguhin Kung paano nyo lagi tinanggal yung lumang pyesa, ganun nyo rin siya ibabalik. Para hindi kayo mahirapan or hindi kayo malito. Sa paglagay ko ng stator mga boss, kung ano yung huli kong tinanggal, ayun ang una kong ikakabit. Ang ibig kong sabihin, yun ang una kong lalagyan ng mga bolt. Gaya nito, diba? Dito ko na huli, diba? Ayan din ang una kong nilagyan ng mga bolt. Yung 3 bolt dito, yan muna yung inuna kong ilagay. Siguraduhin nyo lang yung mga bolt nyan is maayos yung pagkakahigpit nyo. At itong stator, dapat maganda yung pagkakalapat nyan, hindi tabingi. Para pag inilagay mo itong 2 number 8 na bolt, hindi ka mahirapan sa paghigpit at sigurado ka na hindi siya malustred. At pag okay na yung pagkakahigpit mo ng mga bolt, mga boss, pwede mo nang ilagay itong stator cover mo. Dito sa dati niyang position, syempre unahin kong ilagay dyan itong gasket niya. Ayan ang unang-una sa lahat mga boss, dapat nakaayos yung pagkakalagay mo ng gasket. Hindi ka naman dyan malilito kasi merong guide itong gasket na pagsusuksukan mo. Kaya kung makikita mo, diba, nakaporma yung gasket niya. Tapos pwede mo nang ilagay itong stator cover mo na ganoon din ang forma niya. Meron din yung guide na pagsusuksukan ka dito sa stator cover. Tapos pwede mo nang ilagay yung 4 na bolt na number 8. Tsaka mo ngayon i-final yung paghigpit mo gamit yung socket wrench mo na number 8. Pag okay na, ilagay mo na itong chain cover niya. Meron naman yan 2 bolt na number 8. Pinalitan ko na kasi yan mga boss, kaya kung makikita nyo yung Allen wrench na yung gamit ko dyan. Pero dati yung bolt na number 8 ang nakalagay. At dahil okay na yung pagkakahigpit mga boss, ilalagay ko na itong 2 socket wire dito sa stator. At syempre bago ko ibalik yung cover, i-check ko muna kung aandar itong pagkakagawa ko. Dahil nga sa nakalagay pa itong isang pairing niya, gagawin ko dyan, tatanggalin ko muna. Tapos i-start ko itong makina. Sana nga lang umi-start itong makina. Yun, umi-start siya. Ang susunod kong gagawin dyan mga boss, itotono ko naman itong carburetor. Pag nagtono ako mga boss, tinataas ko muna yung minor. Pag mataas na yung minor, lipat naman ako dito sa air fuel mixture niya. Dahan-dahan ko yung isasara mga boss. Kung papansinin nyo, dahan-dahan kong sinasara itong air fuel mixture niya. At yung minor niya, manginginig yan. Parang mamamatay na yung makina. At
kung sa palagay mo parang mamamatay na itong makina, o buksan mo naman ngayon itong air fuel mixture mo, mapapansin mo naman aangat naman yung minor. Doon mo ngayon hahanapin yung tining na ng makina mo. Pag matining na siya, o tigil ka na sa pag-adjust dito sa air fuel mixture mo. Ngayon pagdating sa minor, diskarte mo na yun kung saan mo gusto siya ilagay. Dahil para sa akin okay na yung tining ng minor niya, kaya ilipat naman ako dito sa idle niya ngayon. I-a-adjust ko na itong minor niya pababa. Ganun lang mga boss, dahil okay na sa akin yung taas ng minor, papatayin ko naman itong makina, tapos i-start ko yan kung one click na siya. O diba, one click na siya, ulitin ko. O diba, kumbinsi talaga eh, ulitin ko pa. Pero hindi naman starter ang gagamitin ko, kickstart naman. Nakita nyo naman, kahit kickstart, one click pa rin. Ulitin ko pa rin. Pagpadyak dapat isat lang yan. Tama na mga boss, road test ko naman. At dahil okay na yung pagkakagawa ko dito sa motor ko mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kung okay lang naman sa inyo mga boss. Salamat!